sa ating Panginoon. Sabi nga dito sa James 1:12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, matapos subukin, tatanggap siya ng buhay na ipinangako ng Diyos. Amen. Glory to God. So yan ang mga pagsubok, naturalan sa ating mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Pero sabi nga sa James 1:12, matapos tayo subukin at tatagumpayan natin, tatanggap tayo ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Sabi nga, kailangan magbata tayo, magtiis. Di ba? Yung mga problema na yan, tungkol dito sa pandemic na yan, hindi pa nga tumutuloy yung mga dugo natin eh. Di ba? Sino ba dito ginutom? Hindi, di ba? Tatlong beses ang araw, mayroon pang midday snack, minsan tapos na merienda. Kami dito sa JTAG, panaykain. Kaya kami tumataba. Di ba? Malulusog. Malulusog, di ba? No? Oh. So, di ba saan ka pa? Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. So, hindi lang yun. Dahil sabi nga ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. James 1:12. Hindi ko na hindi ko na ipag-isa-isa. Basta binibigay ko na lang yung mga verses sa inyo. Tapos pang-apat, pagpapakumbaba. Ano ba yung pagpapakumbaba? Humbleness, humility. Tayo ba ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon? Sa anong paraan tayo nagpapakumbaba? Sa anong paraan tayo nagpapakumbaba? Sabi dito sa 1 Peter 5:5, kinalulugdan ng Diyos ang may mababang kalooban. Yun ang sinabi niya. So, kailangan magkaroon tayo ng papakumbaba. Minsan, pag tinutuwid tayo, huwag natin itong gawing masama. Pagpos, magpasalamat tayo. Kasi hindi tayo perfecto, ang Panginoon lang. Di ba? Kaya pag tuwing mayroong mga tao na nagsasabi na ganito, ganon, di ba? Huwag natin masamain yon. Kasi ang sabi ng Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng kababaan ng loob. Kasi sa totoo lang tayo minsan mga Kristiyano, sabi mataas ang fried chicken, pero kung minsan na ganon, ayaw magpakorek, ayaw magpatuwid. Pero glory to God, halimbawa ko na lang si Kuya Alvin. Kuya Alvin, nasaan ka ba? Kasi nagpatotoo nga si Kuya Alvin nung Friday, totoo yan dahil saksi din ako doon dahil dati magkasama nga kami doon sa kabila. Totoo yan dahil talagang samot-sari na siguro nagawa niya yun dahil sa marami din siya mga problema. Pero ang isang tao na kinukorek ng Panginoon at nagpakumbaba, di ba? Yun ang maganda. Pinatotoo niya kasi ng Friday yung kanyang buhay. So sa mga bagay-bagay, hindi lang si Kuya Alvin, maging tayong lahat, maging Amen. ako. Yes. Kasi kadalasan ako nagkakamali, lalong-lalo na sa bahay. Minsan pag nagkagalit ako, lagi ako sinasabi ng asawa ko, nagagalit ka na naman. Sabi ko, hindi ako nagagalit kung wala akong makitang dumi. Minsan kasi kakain na. Mamaya na yung walis, kakain muna. Siguro naging kaugalian ko na talagang pag nakakita ako ng dumi talaga, hindi ako mapakali hanggat hindi ko walisin bago kakain. So, mali, di ba? Mali yon, para sa akin mali. So, ang laging nagko-correct sa akin ay yung aking asawa. Glory to God, thank you. Ay God, kasi nandyan lagi siya na para i-correct ako lagi. Yung asawa ko kasi masyadong tahimik lang yan. Kahit anong sasabihin ko, tahimik lang yan eh. Kaya nga sa bahay sabi nila, si Mama ang batas. Hindi, si Lord. Hindi. Pero from glory to glory, kailangan maialis ko rin ito. Lalo na yung galit. Diba? Pero sabi nga ng Lord, magalit ka pero huwag magkasala. Kaagad naman ng Lord, sorry Lord
na nagawa ko yon. So, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na from time to time na nagkakaano tayo, lumapit tayo sa Kanya na doon kaagad ang Kanyang kapatawaran. So, yun ang mga bagay-bagay na hindi dapat mawala sa buhay ng isang Kristiyano. Ang maging mapanalanginin, pagbabasa ng Biblia, katapatan, at pagpapakumbaba. Yun ang sinabi niya. Kung mayroon tayo ng mga bagay-bagay na hindi mawala sa buhay ng isang Kristiyano, mayroon din 3 bagay na mahalaga sa buhay natin. Sabi dito, ang una ay ang pag-ibig. Sino nga ba ang una nagbigay ng pag-ibig sa atin? Di ba? Ang Panginoong Jesus, John 3:16. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So siya ang una nagbigay sa atin. Wala tayong kamuang-muang ng pag-ibig. Pag-ibig spiritual. Kasi iba yung pag-ibig na unconditional at conditional. Pag sinabing pag-ibig na conditional, laging may kondisyon. Gagawin ko to. Pero, nandun lagi ganun eh. Pero unconditional, ito yung pag-ibig ng Panginoon. Wala siyang hinihiling na kapalit o anuman. Basta ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga, love covers a multitude of sin. Ito ang ating Panginoon. Agape love. Hindi siya nagbabago. Ang pag-ibig niya, constant. Walang pabago-bago, hindi kagaya ng pag-ibig natin ng tao. So yun ang sabi niya, na kailangan daw sa buhay natin, itong mga mahalaga na dapat nating tandaan. So ang pag-ibig. Ang pangalawa, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Matagpuan natin ito sa, sabi nga, without faith, we cannot please God. Romans. Diba? Yan ang sabi ng Panginoon. Pag wala tayong pananampalataya, hindi natin mapiplease ang Panginoon. So, kailangan mayroon tayong pananampalataya na ang Panginoon ay nandiyan, tumutulong sa atin. Nag-i-exist siya. Thank you. Sa Romans ba yun, Ter? Yung faith? Pastora? Without faith. We can, Romans? Without faith, we cannot please God. Okay. So, ang pangatlo naman ay ang kapayapaan. Sino may gusto ng kapayapaan? Di ba tayong lahat? Ayaw natin ng kaguluhan. So, yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin na ito ay binibigyan ng halaga. Diba, kahit wala akong pera, basta wala akong sakit. Kahit wala akong magarang bahay, wala akong magandang kotse. Kahit wala akong maraming pera, wala akong sakit. Kasama ko ang Panginoon. Number 1 kasi ang mahalaga yung wala kang sakit eh. Diba? Maraming mayayaman, tagtad ng sakit. So, yung pera nila naubos sa pagpagamot. Diba? So, tayo mga Kristiyano, kahit nasasabihin natin na hindi masasarap minsan ang mga pagkain natin, maliban na lang dun sa mga may kaya, hindi masasarap, pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na pumaltos sa pagkain natin. Kahit asin lang ang ating dinidildil, pasalamat pa rin tayo dahil mayroon tayong ulam na asin. Isipin na lang ang ating ulam na asin, isipin mo lagi na fried chicken. Amen. Diba? Fried chicken. Lord, bawat subo, fried chicken. Bawat subo, beef stick. Napasarap. O, diba? Napalaki tuloy ang kain. Di ba masarap? O, lagyan pa ng mantika ng baboy. Wow. O, adobong baboy. O, di ba? Ay, nako. So, nasa diskarte lang yan. Nasa diskarte. Amen, yes. Diba? Nasa diskarte. Alam mo, sa totoo lang, sa probinsya, nung araw, nung bata pa ako, alam nyo ba na hindi ka makakabili ng bigas na hindi pumila? Naranasan namin yan doon sa amin sa Iloilo, sa probinsya. Sa bayan kami eh. Pipila ka, pero ang bigas na yun, NFA, National Food Authority.
1 kilo lang. Since na maliit kami, ang mama ko at papa ko ayaw naman pumila. Alam nyo ba, naggiling siya ng mais kasi mayroon kaming tanim na mais. Mais ang giniling niya at naranasan ko kung papaano kumain ng mais. Mabigat sa tiyan. Amen. Sa totoo lang, panay din ang utot. Panay din ang utot namin. Nakakautot din pala ang mais eh. Sa totoo lang. So yun, naranasan ko kung papaano kumain ng mais. Pero salamat sa Panginoon at hindi lang yon, mayroong gulay. Wala namang sahog. Noong araw, hindi pa uso ang magic sarap, hindi pa uso yung bitsin noong araw. Asin lang. Amen. At saka tinatawag namin ginamos. Yung ginamos kasi, alamang ang tawag dito, di ba? Alamang hipon. Sa amin naman ginamos. So yun ang hinahalo doon sa gulay, sari-saring gulay. So talagang makain mo ng diretso dahil ilagay mo sa sabaw yung kanin. Kasi matigas siya, ibang klase yung mais eh. Diba? Siguro kayo hindi pa nakaranas kumain ng mais. Yung mais na hindi, yung kanin hindi yung mais ngayon na binibenta dyan, ng mga sweet corn, hindi yun. Yung mais na puti, Gigilingin pa. o ginigiling, binibilad. Binibigas. O yan. O kasi, nung araw nga, yung NFA na yun, kahirapan, at that time, ang August. Ang Agosto kasi, ito yung buwan, doon sa amin, ito yung buwan na taghirap na sinasabi. Ulan. Walang Bagyo. ani, walang ulan, lahat. Yes. Wala, gutom, tagutom. So naranasan namin yun. At ang iba din ng mga kapitbahay namin, kumakain ng kamuting baging nilalaga, saging na saba. Kasi masipag naman yung mga tao sa probinsya mananim at kamuting kahoy. Siguro hindi nyo pa nararanasan yon. Pero kahit minsan, hindi tayo ginutom ng Panginoon, kahit na hindi ko pa nakilala Amen. Amen. ang Panginoon noon. Ni minsan hindi niya tayo ginutom. Diba? So, talagang minsan iniisip ko nga eh. Sabi ko, Lord, diba napakabuti mo? Minsan mayroon pa kung minsan mga suwael. Kagaya pala kagabi, nanood kami ng, ano nga ba yun? Yung sa maalaala mo kaya. Sino nanood doon kagabi? Wala. Napanood ko yun kasi yung tatay niya isang pastor. Christian family sila. Isang pastor namatay. Ayun, may nanood pala dyan. So yung bata, dahil na namatay ang tatay niya, nawalan na siya ng tiwala sa Panginoon. Hanggang nagpariwara siya. Lahat. Pero yung nanay niya at saka yung kapatid niya natiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon. So ito ang buhay ng isang Kristiyano na kung minsan nawawala tayo sa presensya ng Panginoon, mararanasan natin ang problema, mararanasan natin ang lahat-lahat ng mga pagsubok kapag nawalay tayo sa Panginoon. At glory to God dahil sa pamamagitan ng pag-agaw buhay niya, nagpakita ang tatay niya at nagkaroon siya ng kalakasan na maglingkod ulit sa Panginoon. Siya pala yung sa rescue kabataan, siya yung ngayon yung nag-lead doon. Sa ngayon doon. So isa pala siyang born again Christian. So tayo, hinahalimbawa natin sa buhay natin, di ba? Kapag tayo suwael, kapag tayo tumatalikod sa Panginoon, alam naman natin na ang Panginoon ay nandiyan. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng free will na sa atin mamili kung sa Kanya o magpapariwara tayo. Pero glory to God dahil hindi pa huli ang lahat. Nagpakamatay siya, naputol yung kutsilyo. So talagang nandoon ang presensya ng Panginoon. Nandoon ang presensya ng Panginoon na hindi siya pinahintulutan mamatay. Bagkos nanumbalik siya sa Panginoon. Diba? Pinanood namin yun hanggang mata kasi maganda yung yung moral lesson doon diba? Isa siyang Christian. So yun sa buhay natin, ito yung mga bagay-bagay na kailangan natin na pahalagahan, diba?
So, sabi nga dito, sa number 3, kapayapaan. Sinabi ko na ba ito, kapayapaan? Kapayapaan. Kapayapaan, sinabi ko na ito kanina. Amen. Di ba? So, lahat tayo gusto ng Kapayapaan. kapayapaan. Di ba? Kahit, sabi nga, kahit na magkagulo man ang paligid, payapa pa rin. Di ba? Payapa pa rin. Walang, kumbaga sa ano walang may mag-iistorbo sa'yo, di ba? So kung tayo bilang isang mananampalataya o anak ng Panginoong Diyos, ilagi rin natin ilalagay sa ating puso't isipan na ito ay binigay ng Panginoon para sa atin lahat. Ang magkaroon tayo ng pag-ibig, pananampalataya at kapayapaan. Kung minsan kasi, mayroong mga bagay-bagay kung minsan na yung gusto natin ang masusunod hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan sa isang pamilya, di ba? Di ba gusto natin sa isang pamilya mayroong kapayapaan? Mayroong kung minsan na masuwain na anak, Yes. di ba? Pero glory to God, dahil tayo mga anak ng Panginoon, alam natin na ito ay mabulay-bulay natin sa salita ng Panginoon. At ang sabi pa nga dito, may 3 bagay na magkaroon tayo ng successful life. Ano ba yung successful life? Magkaroon tayo ng buhay na sagana o buhay na kasiyasiya. Buhay na yan, tagumpay. Thank you. Thank you, Sir Vince. Tagumpay. So, yun ang gusto ng Panginoon. So, unang-una sabi niya nga dito, hard work. Ano nga ba yung hard work? Matibdib na pagtatrabaho? Opo. Pag sinabi natin hard work, kasama na dun yung, oo, magtatrabaho tayo na maayos. At may kalakip na sipag at Tiyaga. tiyaga, makakamta natin. Di ba mayroon ng kasabihan na kapag mayroon sipag at tiyaga, ano yun? Kapag may nilaga, ano nga ba yun? Kapag may tiyaga, kapag may tiyaga, may nilaga. Ayun pala. Thank you for ulitin me. Kapag may tiyaga, may nilaga. So yun. So ang sabi nga dito, para ang isang tao ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay, kailangan yung hard work, sipag, tiyaga sa kanyang trabaho para ito ay ma-attain niya o makamtan niya ang katagumpayan sa kanyang buhay. Itong mga nag-aaral na nakatapos ng pag-aaral, nagsusunog ng kilay, kahit hirap sa buhay, nagpupursigi sila para na makatapos sa pag-aaral. Di ba? Marami dyan, marami. Yung iba, pumapasok, walang baon. Yung iba dyan, walang pang tuition. Yung iba pumapasok na, ano bang tawag dito? Yung nag-ano sila sa school, yung para nang makalibre ng pagkain, nang naghuhugas ng kantin, naghuhugas ng mga pinggan, para makalibre ng pagkain kasi wala silang baon. Di ba? So yung iba nag-working student para lang na makatapos. Di ba? So yung iba naman nag-abroad. Ang aim nila sa buhay, yung goals nila sa buhay, na makapagpatayo ng magandang bahay. So, lahat tayo mayroong mga inaasam-asam sa buhay. Na magkaroon tayo ng katagumpayan. At ito yung sinasabi ng Panginoon na ang bawat isa't isa sa atin magkakaroon ng katagumpayan kung tayo ay masipag, matyaga, sa lahat na ginagawa natin sa pang-araw-araw. Tapos, ang pangalawa dito, sincerity. Ano nga ba yung sincerity sa Tagalog? Sincerity? Seryoso. Thank you. So, maging seryoso tayo sa mga ginagawa natin. Halimbawa, siniseryoso natin ang pagsisimba linggo-linggo. Halimbawa ko na lang maliban na lang doon sa mayroong mga emergency o may mga gawain na hindi pwede. So yung iba naman na walang kaabalahan, inuuna pa yung mga bagay-bagay
na ayaw ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, maging sincere tayo sa mga gawain ng Panginoon. Sa pamagitan ng pagsimba natin pagdalo tuwing linggo, pag-ati ng mga Bible study, o iba pang mga bagay-bagay na patungkol sa ating Panginoong Diyos. So yun ang gusto ng Panginoon. At ang pangatlo ay ang commitment. Ano ba yung commitment? Ano ba yung commitment? Pagpapasako? Pagtatalaga? Pagtatalaga sa gawain ng Panginoon. Tayo ba committed sa gawain ng Panginoon? Committed ba tayo? Ha? Committed. Nawala na. Committed. Committed, no? O, diba? So, yan ang sabi ng Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng desire ng puso natin na magkaroon ng commitment para sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang ministeryo. Ibigay natin ang ating talento. Diba? Marami tayong mga natatagong mga talento dyan. Ilabas natin sa paglilingkod sa Panginoon. Marami dyan mga chismoso, chismosa. Ibigay natin sa Panginoon sa pag-share ng salita ng Panginoon. Amen. Yes. Di ba? Hindi yung sa salita tayo, walang kapararakan, walang kabuluhan. Gamitin natin ang ating buhay, ating dila, ating bibig, para mag-share ng salita ng Panginoon. Di ba? So, iyan malaking bagay dahil ito yung kautusan ng Panginoon sa atin. So, kung mayroon tayo kanina na mahalagang bagay na para sa atin at mayroon tayong mga bagay-bagay na magkaroon tayo ng katagumpayan, mayroon naman tayong tatlong bagay na nakakasira, nakakadistract sa pagkatao ng isang mananampalataya. Minsan mananampalataya na ito pero gumagawa pa rin ng hindi naaayon sa kagustuhan o sa prinsipyo ng Panginoon. Unang-una, lust of the flesh. Makamundong gawain. Worldly passion. Ano ito? Kung ano ang uso, siya ang susundin. Idol ko yan si ano. Maglalaro ako ng ano kasi, nako, maganda ito dahil may, ano to, atak-atak. Naririnig ko kasi atak-atak. Diba? Ha? Naririnig ko yan sa mga bata, atak-atak daw. Ayan, mag-atak-atak yan. Diba? Yan yung mga makamundong gawain. Tanungin mo kaya sila. Magaling. Sino kaya? Si Jesus Christ. Hindi nila alam yon. Yes. Diba? Pag tinanong mo, sino-sino yung mga tauhan doon sa ML? Aba, alam. Alam, lahat, alam. Diba? Hindi ko naman sinasabi na masama maglaro. Pero, kailangan din, nabantayan din natin ang ating mga sarili. Na hindi lang puro laro. Diba? Hindi lang puro laro. Oo, part lang sa mga kabataan ngayon. Pero nga din mga matatanda, nabasa ko sa Facebook, matanda na 80 yata. 80 years old, naglalaro pa. Pero ang, yun naman, sabi niya sa ano niya yun yung palipas oras. Hindi, hayaan na natin siya, gusto niya yun Pero tayo naman, na mga anak ng Diyos, marami tayong pagkaabalahan. Di ba? Marami tayong pagkaabalahan. Hindi yung mga bagay-bagay na ayaw ng Panginoon. Yung mga sinasabi na makamundong gawain. At isa pa na makamundong gawain na ayaw ng Panginoon, yung mga bisyo. Ano-ano nga ba yung mga bisyo? Hindi ko na isa-isahin. Maraming bisyo na nakakasira. Ano po? ABS. Ako yan, ABS daw, alak, babae, sugal. Kompleto na yun. Diba? So yun. Yun ang mga bisyo na dapat din nating iwasan. Ayaw ng Panginoon yung mga bagay na nakakadistract sa ating pagkatao. Amen? So malaking bagay yung mga prinsipyo ng Panginoon kapag alam natin, binulay-bulay natin, hindi natin ito matutularan yung mga iba na gumagawa nito. Bagpos, sisentro tayo sa salita ng Panginoon.
At yung pangalawa ay pride. Ano nga ba ang pride? Mapagmataas, hambog, mayabang. Sabi nga dito, sa Proverbs 11:2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit ang kababay nagbubunga ng kaalaman. Ay, Solomon to sa Proverbs, di ba? Kasi si Solomon, di ba, ang hiningi niya sa Panginoon ay wisdom. Hindi niya hiningi yung knowledge, katalinoan niya hiningi. Wisdom lang, pero binigay ng Panginoon sa kanya. So, yun ang sabi dito, na kailangan manatili tayo magkaroon ng kababaang loob, humbleness. Sino sa Bible ang mayroong personalidad na may kababaang kalooban? Si Moses. Diba? Si Moses. Si Moses siya yung pinaka the meekest person in the Bible. Kaya tinawag nga siya meekest person, di ba? Kasi mapagpakumbaba siya. Kaya din naman natin eh. Minsan meron diyan nagyayabang, wala naman iyayabang. Di ba? Marami diyan naghambog, yabang. Pero saan ka? Wala naman iyayabang. Di ba? Ikwento ko nga, doon sa amin, dati, nakatira kami sa Alabang. Hambog ito, hambog. Sabi niya, bye, sabi niya ng ganon. Tapos ka na kumain, ay oo, tapos na. Ano ulam nyo? Ay, naku, ang sarap ng ulam namin. Talaga namang karne. Karne, sabi niya, sawang-sawa na ako sa karne. Umaga, tanghali, gabi, karne. Ah, talaga ba? Ay, buti ka pa ba? Kami, isda lang. Lagi lang isda. Itumawa siya. Bay, sabi mo, karne kayo araw-gabi? Oo. Nakita ko yung gulay ng malunggay na sa ngipin mo, Sabi ng gano'n. O, di ba kahampugan yun? Di na mahiya siya? Hindi. Pinagyayabangan lang kita. O, di ba? So, di ba mali din, di ba? So, hindi, totoo yan. So, tawanan din kami kasi kinukwento din yon. So, sa mga bagay-bagay na talaga na minsan nandoon yung pagyayabang, hindi bali na magyabang tayo kung ang Panginoon ang ipagyayabang natin. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang pangatlo ay ang galit. Hatred. Ako yon. Kasi madalas ako magagalit. Pero, di ba? Hinihingi ko yun ang kapatawaran sa Panginoon. Sabi nga, magalit ka, huwag kang magkasala. Hindi ako nagmumura, galit lang Di ba? Hindi ako nagmumura, galit lang. Ano ba yung gawa mo yan? Ba't ganyan yan? Hindi ko yan kung gusto yan. Ulitin yan. Ganon. Di ba galit yan? Di ba? Kasi gusto ko ako yung masusunod I'm the boss. Hindi, joke lang. Hindi, ito pa isa yung galit na dapat natin na maalis. So, inahalimbawa ko rin yung sarili ko. Hindi na kung sino pa dahil ako yun. So, di ba sabi ko nga, from glory to glory, talagang ito ay maaalis. Pero hindi ako nagmumura nagagalit lang, hindi ako nagkakasala. So, yan ang mga bagay-bagay na kailangan nating maalis sa buhay natin na aayon sa prinsipyo ng Panginoon. At ang last natin, ito yung bagay na constant. Ano ba yung mga bagay na constant? Biglaan na hindi natin alam ang mga pangyayari. Kamatayan. Diba? Hindi natin alam. Kanina, naku, ang saya-saya niya. Naku, kinabukasan nakita mo, patay na pala. Yan yung mga constant na kung saan hindi natin hawak ang buhay nila. Ang Panginoon lang nakakaalam. Kaya anong gagawin natin sa mga bagay-bagay na yan na hindi natin napaghandaan o hindi natin alam? Kaya nga, lagi tayong tuon, lagi tayong nasa prinsipyo sa kautusan ng Panginoon para hindi tayo maligaw ng landas at the same time, lagi tayong handa sa kamatayan. Minsan nga may mga namatay na Christian, pero sabi nga,
Glory to God, dahil siguro yun ang kagustuhan ng Panginoon na kinuha na siya kagaya kagabi, isang pastor nga siya. So yun ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi naman natin gusto ang nangyayari, pero ang Diyos ang nakakaalam. Amen. Di ba? So yan ang mga constant na bagay na ang Panginoon lang talaga ang nakakaalam. Yung pagdanas ng kamatayan. At constant din ang pagkakilala natin sa Panginoon. Di ba? Ang pagkakilala natin sa Panginoon, hindi naman ito hindi naman ito na pinag-anuhan mo nung bago mo nakilala ang Panginoon. Nung may nag-share sa iyo, 2 Corinthians 5:17, right? Di ba? Na tayo ay mga bagong nilalang nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. So ito yung mga bagay-bagay na constant sa buhay natin, na hindi man natin pinagandaan, bigla ka na born again, bigla mo natanggap ang Panginoong Hesus. So ito yung mga alituntunin o mga kautusan o prinsipyo ng Panginoon na dapat natin sundin sa ating buhay. Hindi tayo maliligaw kung tayo ay sumusunod sa kanyang kautusan at prinsipyo. So sabi nga dito kanina, ang 4 na bagay sa buhay natin na hindi mawala, ito yung panalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang katapatan, at ang pagpapakumbaba. At ang 3 bagay naman na valuable, mahalaga sa buhay natin. Ito yung pag-ibig, pananampalataya at kapayapaan. At ang 3 bagay naman na maging successful o mananagumpay tayo ay ang sipag, tiyaga o hard work, sincerity o ano sabi mo kanya, Pastor? Ay, Brother Ray? Yung sincerity, seryoso, at yung commitment natin sa paglilingkod sa Panginoon. At ang 3 bagay na hindi nakakasira sa ating pagkatao ay ang iwasan natin yung mga makabundong bagay. At ang pangalawa, pride. Mapagmataas, hambog. At ang pangatlo ay yung galit. At ay mga bagay na constant, biglaan ay ang pagkamatay. At nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So yung tandaan natin na ang mga kautusan o mga biblical principle ay dapat nating bulay-bulayin bilang mga mananampalataya o anak ng Panginoong Hesus para hindi tayo mawala, hindi tayo mawaglit, at lagi tayo nasa presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon na kasi dito ngayon na tayo lahat. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo. Tunay nga, Panginoon, na mga salita mo, Lord, ilagay mo lagi po sa aming puso't isipan upang hindi namin ito, Lord, makaligtaan. Maibulay-bulay namin, maisip namin, Panginoon, tandaan namin, Lord, ang mga bagay-bagay na ibinigay mo sa iyong mga kautusan at mga prinsipyo mo, Panginoon, na dapat namin sundin sa pang-araw-araw na aming pamumuhay upang hindi kami maligaw ng landas. Maraming salamat muli, Lord, sa umagang ito at dinideclare ko na, Lord, ang katagumpayan na iyong gawain hanggang sa matapos kami. Binabalik ko, Lord, ang lahat ng kapurit pasasalamat, tangi sa matamis sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Amen.